kayo'y mga isinugo ko sa sanlibutan ito upang mahayag sa kanila ang aking ebanghelyo. Ebanghelyong tunay at nagliligtas sa mga kaluluwang naliligaw. Kung kaya't maging masipag kayo at gayon din ang inyong mga kaisipan ay huwag nang mabaling sa kung ano pa mang masamang takbo ng sanlibutan ito, kundi pagtuunan nyo na at huwag lang mag-aksaya ng panahon na kayo ay gumawa sa aking ubasan, na kayo'y kumilos ng naayon sa aking kalooban. Pagpapalain ang bawat isa na tunay ngang gumagawa, kumikilos ng naayon sa aking kalooban. Sapagkat ito ang pangako sa inyo, kayo'y magtiwala sa aking mga salita, sapagkat yaon lamang mga nagtitiwala ang tunay ngang makakakamtan ng lahat ng aking mga dakilang mga ipinangako sa aking iglesia na sa takdang panahon ay tunay kong hahablutin. Sapagkat kayo'y hindi taga rito mga anak, kayo'y nakikipamayan lang, kung kaya't magising kayo sa katotohanan na kayo'y paroroon sa aking kinalalagyan at kinatatayuan. Kung kaya't pakaingatan ninyo ang inyong pamumuhay habang kayo ay nakikipamuhay sa sanlibutan ito, kayo'y maging liwanag, ilaw ng sanlibutan ito. Ipagpatuloy ninyo ang pagdaan sa makipot na daan. Gayon din ang mga aral na ibinibigay ko sa inyo, panabikan ninyo at sundin. Gayon din ang mga kapangyarihang ibinigay ko sa inyo na gagamitin nyo sa pagdaan sa makipot na daan ng kaligtasan. Ako ay kilala ko ang mga taong nandito upang makita ang katotohanan. Kilala ko sila kung sino sila. Kaya mga anak, panindigan ninyo ang pananampalataya nyo. Sundin nyo ang tama. Sundin nyo ang aral na ibinibigay ko sa inyo. Kaya mga anak, patatagin ninyo ang inyong espiritu. Taglay naman sa langit at hindi sa lupa. Hayaan ninyo ang mga tagalupa na siyang kumilos at gumawa sa lupa. Gumawa kayo ng naayon sa aking espiritu. Patnubayan kayo ng aking espiritu. Ang kapangyarihan na ipinagkakaloob ko sa inyo, kayo aking pagpapalaan. Okay, magandang nagyas sa inyong mga kapatid. At last ko lang batiin natin. Meron sinama si Brad Ronald dyan. Takay tayo nga. Tumayo nga tayo. Yan. So, alam naman ninyo. Ito pa si sister. Sino ba yun? Nako, pagin ang Panginoon. Maraming salamat. Pagin ang ating Panginoon at tayo'y sama-sama niyang binibigyan ng linaw na ating mga kaunawaan at ito'y magagawa lamang sa magitan ng Espiritu na pinagkaloob sa ating mga kapatid. Kaya tayo ay nagpapatuloy ng mga gawain upang tustusan ang ating mga espiritual na pamumuhay. Kaya kalagihan bukas ang ating mga puso at kaisipan sa liwanag ng Ebanghelyo na ngayon ay patuloy na itutustos sa ating espiritual na pamumuhay. Sa Word of God natin sasalusaluhan, nakikita natin Ephesians 1:9-14. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ginawa niya na ipakilala sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ayon sa kanyang ginagaling na ipinasya niya sa kanya rin. Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Ang mga bagay na nasa kalangitan
At ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sa Kanya ay sinasabi ko. Tayo naman sa Kanya ay pinagkalooban ng mana. Amen po ba mga kapatid? Na itinalaganan niya tayo ng una pa. Ayon sa pasya niyong gumawa ng lahat ng mga bagay. Ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Upang tayo maging kapurihan ng Kanyang kalwalhatian. Tayo nagsisiasa ng una kay Kristo. Nasa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral na katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Mula na kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng Kanyang kalwalhatian. Okay mga kapatid, pasalamatan natin ang Word of God nating pasasalusaluhan. So pinaka-title natin, God gave us inheritance and sealed us with the Spirit. So yung mga tagapagmana o yung pag-aari ng ating Panginoon, sinelyuhan tayo ng Kanyang Espiritu. So ano yung pagkakaselyong iyon? So sinelyuhan tayo ay sa Word of God, nakatiyakan ng ating kaligtasan. At gayon din, sinelyuhan din tayo na tayo nga ay mga tagapagmana. Amen po ba mga kapatid? So yun ang dakilang gawa ng Diyos sa atin. Pinapaliwanag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu lahat ng mga bagay. Sinabi ng salita ng Diyos. Sa makikita natin Romans 8:29 at saka sa Ephesians 1:4 na wala pa ang mga bagay na nilikha sa buong sangkalangitan. At bago pa itinatag ang mundong ito, ay kilala na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Amen po ba tayo? So, wala pang creation. So, wala pa lahat ng bagay. Dahil pa lang yung Diyos. At Diyos pa lang. At Tibano, nandyan. Kilala na niya kayo. So, ibig sabihin, bago likhain ang mga bagay na sa kalangitan, ang buong universe, mga stars, planets, o lahat, yun ay dakilang gawa ng Diyos, kilala na niya kayo. So, yung gawang iyon, ay makikita natin na isang kamangha-mangat gawa sapagkat, mo, bago palilikay ng mundo, mga bagay na sa mundo, ay kilala na tayo ng ating Panginoon. Kaya napatunayan ninyo. Patunayan natin mga kapatid na tayo na ay kilala na ng ating Panginoon. Ang sinabi rito, kilala ng Diyos yung sinong Kanya. Ngayon, tanong ito, sinong Diyos yun? Sinong Diyos yan? Nasa simula pa ay kumilala na sa sarili Kanya. So, ang Diyos na ito ay ang ating Ama na sa langit. Amen po ba? Ang salita at ang Espiritu Santo. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ngayon, may nagtatanong, akala ko ba isa lang ang Diyos? Marami talaga nagtatanong yan. Kasi may doktrina, isa lang ang Ama na sa langit. Talaga lang naman isa yung Ama. Pero yung pagka-Diyos, mga kapatid, dito lilinawin natin ang pahapyaw upang magtayong magkamali na sa ating kalagayan, pag hindi natin bubuksan natin mga puso at kaisipan sa kapangyarihan ng ating Panginoon, ay maraming kalituhan ang ipapasok ng iba't ibang aral mula sa iba't ibang mga tao na nagsisikap na mangaral na wala namang naiintindihan. Ang Ama, ang salita at ang Espiritu Santo. Binubuo sila na tinatawag sa Bible Godhead or pagka-Diyos. Isa lang pala Diyos, bakit tatlo? Dito ay palilino sa atin ang
ang Divine Trinity na tinatawag o ang tatlong persona ng pagka-Diyos ay sinusuportahan ng 89 na talata sa Biblia. Na ibig sabihin, makalangit na Trinidad, kaya ng magkakahiwalay na persona sa pagka-Diyos. A divine trinity of separate persons in the Godhead. Bagamat wala sa Biblia ang literal na salitang Trinity, ito naman ay nangangahulugan ng ganito. The word one God means one in perfect unity. Eto po. Sila ay isa sa solidong pagkakaisa. Kaya tinawag iisang Diyos. Eto po ba tayo? Amen. Yun ang kagandahan doon eh. Kaya nga sinabi na ating Panginoong Jesus, awa nga ba isa? Saan sila isa? Sa kanilang pagiging o pagka-Diyos na tinatawag. Sila ay isa sa kanilang layunin. Sila ay isa sa kanilang mga plano para sa taong na kanilang nilikha. So, ibig sabihin, hindi sila pwede magkahiwa-hiwalay. Kaya tinawag the Divine Trinity. Halimbawa, ang rapture. Wala naman sa Bible na salitang rapture. Alam po ba? Pero ang ibig sabihin niyan, ang paghablot. Parang ganun lang yan eh. So, binigyan ng isang malinaw na pagpapaliwanag sa atin sapagkat dito pa lang sa pagka-Diyos ang dahil nakakagulo riyan. So, paano silang nililikas ng Diyos? Paano silang kukunin ng Diyos? Hindi nila nakikilala ang tunay na katatayuan at kalalagayan ng Diyos. Ito po ba tayo, mga kapatid? The word one God means one in perfect unity. Unity of the Father, the Word, and the Holy Spirit. Okay, puntahan natin muna yung Word. Nung wala pa ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Jesus ay siya yung salita. Amen po ba? Samahin natin John 1:1. Ang nakalagay doon, sa pasimula, siya yung salita, yung verbo na tinatawag. At ang verbo ay sumasa Diyos, yung salita. So, ibig sabihin, kasama ng Diyos yung salita. At yung salita, tingnan nyo yung salita ay Diyos. So, John 1:14, at nagkatawang tao ang salita, si Jesus na yun. Kaya makikita natin mga kapatid, dito ay nililinaw sa atin na hindi tayo maaaring magkamali. Na katuruan tungkol sa Trinity ay perfect na katuruan. Sa iba, isa lang daw ang Diyos, ang Ama lamang. Iba ang tinawag na Ama kung walang anak. Oh. So, halimbawa naman, dito sa tinatawag na Espiritu Santo, kung ang Espiritu Santo ay hindi Diyos, ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus na siya ay nagkatawang tao. Kaya kailangan niya ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus kasi pinanganak na siya eh. So bakit pinanganak? Upang maabot niya ang pinakamababang uri ng tao, ang pinakasalat na tao, ang pinakamagmang na tao, upang ipaunawa na siya, sa magitan ng kanyang aral at turo, ay maranasan naman ng tao ang tunay na daan ng kaligtasan. Yan ang dahilan kung bakit siya ay bumaba rito, kung bakit siya ay nagkatawang tao. Hindi yun, nagkatawang tao siya, pagdiriwang lang, yung Pasko. Hindi yun yun. Bagamat nagdiriwang ang mga tao, mga Kristiyano ng Pasko, ito yung tunay na essence, yung kahulugan, ay hindi nila tunay na unawaan. Dumating ating Panginoon upang sa isang purpose lamang, ang iligtas ang buong sanlibutan. At yan ay sa pamamagitan ng pagsampalataya ng bawat isa sa atin. For example, from Genesis 1:1, simula sa Genesis 1:1, from the creative ages. So dito ay ipinakita hanggang sa napakaraming mga salitang Diyos ay ipinakita ang alin? Ang Holy Trinity nito. And God created the heavens and earth.
Sinong God yun? Ang nag-create ng heavens and earth. Ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. Amen po ba mga kapatid? Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sino makakausap doon? Yung tatlong persona pa rin. Ang Ama, ang Anak, ang Ama, ang Word, and Holy Spirit. Kasi natin din. Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating kalarawan. Nagpapalusot ang ibang iglesia. Sino daw kausap ng Diyos? Mga anghel daw. Mga kapatid, ang mga anghel, likha lang ng Diyos yan. Amen po ba? Hindi pwede sabihin ng Diyos anghel, natin. Hindi. Sapagkat ang mga anghel, nilikha lamang ng ating Panginoon. Kaya sa karagdagang kauluan natin lahat, ang lahat ng bagay ay nilikha lamang ng alin, ng Diyos na tinatawag, ng Ama, ng Salita, at ng Espiritu Santo. Tinawag itong plural. Sapagkat ang ibig pong sabihin ng Diyos sa Hebrew Elohim ay plural ng Diyos. So ibig sabihin pag plural, mahigit isa yun. Amen po ba? Kaya yung Father, the Word, and the Holy Spirit, na ngayon, and yung Word na ngayon ay Son, ay sila ngayon bumubuo pa rin ng Godhead. Kaya nung mamatay ang ating Panginoon Jesus, nang mabuhay na magmuli, ay ibinalik niya sa kanyang alin, ang pagiging Diyos. Kaya siya ay anak ng Diyos. Ang Diyos, anak kung tawagin. Walang bakit din ating Panginoon Jesus. Kaya from Genesis 1:1, from the created ages until the creation of first man and woman, the recreation and restoration of all things, the word Lord God involves the Divine Trinity. Naintindihan po ba natin? Kaya makikita natin na support ang talata, 1 John 5:7. Sa ibang Bible, kulang ito. Pero itong original na nakalagay, 1 John 5:7. For there are three that bear record in heaven. Tatlo na nagpapatotoo ng isang katotohanan sa langit. The Father, the Word, and the Holy Ghost. Isipin nyo, hindi ito lang isinuporta ng Bible. Pero maraming Biblia, wala ito salitang ito. Hanggat hindi nababasa ang orihinal na banal na kasulatan, mga kapatid. And these three are one. So doon, pinaluwanag ka ng Bible yan eh. Perfect in unity. And yet, these three persons, the Father, the Word, and the Holy Spirit, are spoken of as one in its number. Ibig sabihin niyan, ang Ama isa, ang Anak isa, ang Espiritu Santo isa. Pag pinagsama natin, sila ay iisang Diyos na tinatawag. So walang kalituhan dito. Perfect sa pagkakaisa. Perfect sa kaisipan. Perfect sa plano. Hindi maaaring magkahiwa-hiwalay. Kaya pag nagbabautismo, nagbibigay ng blessing sa pangalan ng Ama, ng Anak at ang Espiritu Santo, walang iniiwalay. Amen po ba tayo, mga kapatid? Amen po ba? Ito, mga kapatid, ay pahakyaw na pagliliwanag patungkol sa tunay na kalagayan ng Diyos. Pagka sa dinami-dami ng mga samahang pangrelihiyon na itinatag ng tao sa mundong ito, ay nagkaroon ng kani-kaniyang mga paniniwala at pagpapaliwanag at maging sa pag-i-interpret o pagbibigay ng tamang interpretasyon sa tunay na kahulugan ng mga salitang ipinahayag ng Diyos na mula sa mga banal na kasulatan. Kaya makikita natin kung ang relihiyon, kung ang mga denominational churches ay iisa ng paniniwala, ay hindi na magkakaroon kagulo. Bakit nagkaroon? Ito ay sapagkat pangkaraniwang mga relihiyon ay itinayo naman sa kaparaanan ng tao. Kaya at sapagkat ito'y itinayo sa kaparaanan ng tao, patatakbuhin sa kaisipan ng tao.
sa kapangyarihan ng tao, sa natural na kaparaanan ng mga pantaong pamamaraan. Iyan po ang dahilan. Kaya kung ang isa na nangangarap ay hindi pagkakalooban ng kaunawaan ng ating Panginoon, usap lamang ng usap yan na walang maunawaan ang mga taong nakikinig sa Kanya. Iyan o ganyang kahalaga, mga kapatid, ang kawalan ng presensya ng banal na Espiritu. Kaya naman, sa panahon ngayon, ay kitang-kita natin na napakaraming nangangarap at nagtuturo na hindi talaga maisupply, hindi talaga maibigay ang tunay na daan at kaparaanan ng kaligtasan sapagkat wala o hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo na ipinangako ng Ama at ng ating Panginoong Yesus. Iyan ang pangunahing problema, ang kawalan ng Espiritu Santo. Nalalaman natin na ang mga banal na kasulatan ay isinulat ng mga dakilang propeta at lingkod ng Diyos mula sa tinatawag na mga lumang tipang mga kasulatan, Old Testament, at hanggang sa bagong tipang mga kasulatan, New Testament, na kinasihan ng ikatlong persona ng Diyos sa bagay ng Espiritu Santo upang iparating sa lahat ng tao sa iba't ibang henerasyon at sali ng lahi ang dakilang biyaya ng kaligtasan na dala-dala kapwa ng luma at ng bagong tipang mga kasulatan. So, kaya makikita natin from Old and New Testament times magpahanggang ngayon, nangangailangan na ang isang mangaral at nagtuturo ay kinasihan ng Diyos. Sapagkat yun lamang ang magre-reveal sa Kanya, ang Espiritu Santo, ng lahat ng mga bagay na kailangan iparating sa tao. So, katulad na sinabi ko sa inyo, sino ang magpagbibigay ng tama at wastong mensahe patungkol sa daan ng kaligtasan? E di yun ang mula sa langit, bumaba, ba't po ba tayo? At ang Espiritu Santo niya kung bakit ipinangako ng ating Ama, ng ating Panginoong Jesus, sapagkat sa simula pa, ay kasama na yan ng pagka-Diyos. Kasama na yan ng Ama at ng Salita. Sa makatuwid, alam nila ang buong plano para sa tao. Kung paano ililigtas ang tao, ang kaparaanan ng gagawing pagliligtas sa tao. Ito ay sapagkat Diyos yan din. Ewan po ba? Ang ating Ama na sa langit, tinawag na Diyos. Ang ating Panginoong Jesus, tinawag na Diyos yan. At tayo nga ay nasa totoo, sa Kanya na totoo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, ang kaduktong yun. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ba't po ba tayo? Di Diyos Jesus. Sapagkat kung hindi kinikilala Diyos Jesus, hindi yan pwede magligtas ng tao. Ang Diyos lamang may kapangyarihan at kakayahan na iligtas ang tao. Ang Espiritu Santo, Diyos. Sabi na, Espiritu yun. Hindi, Diyos yan. Paano natin masabi ang Espiritu Santo, Diyos? Ito ay sapagkat sinabi ng Bible, laitin na ninyo ang anak ng tao. Pero huwag lang yung lalaitin ng Espiritu Santo. Pag nilaitin yan, maiimpyerno kayo. Ewan po ba? So, ibig sabihin, Diyos yan. Hindi na natin pwedeng laitin. At isa pang patotoo niya, nung si Ananias at Sapphira ay magbenta ng kanyang lupang bahay, nangako sila sa Diyos, sa mga apostol, ibibigay nila yung kanilang pinagbentahan. Ano nangyari sa kanila? Sila namatay on that very moment. Bakit? Ano sabi ng mga apostol? Kayo, sabi kay Ananias, nagsinungaling kayo sa Espiritu Santo. Pero sumunod na talata, nagsinungaling kayo sa Diyos. O hindi ang Espiritu Santo Diyos. Amen po ba? So kinukumpirma lang nito mga kapatid, na hindi natin po pwedeng alisin kumbaga sabi, sa puwera natin ang isa sa tatlong persona pagkat sila ang nag-create ng lahat ng mga bagay.
Sila, mga kapatid, ang nagbigay sa atin ng dakilang pagkakataon upang matamasa natin ang alin, ang napakagandang mga revelation kung paano ililigtas ng Diyos ang kanyang pinakamamahal na bayan. Kaya nung pumanig ang ating Panginoong Jesus, umakyat sa langit, bago siya umakyat doon, kayo ay intayin ninyo ang pagbaba ng Espiritu Santo na ipinangako ng aking Ama. Siya ang gagabay sa inyo. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. So, ibig sabihin, ang kawalan ng presensya ng Espiritu Santo, alin, ay kawalan ng kaligtasan. Ba't po ba? Sapagkat sinabi ng salita ng Diyos, lahat ng tao na hindi nagtataglay ng Espiritu ng Kristo, hindi sa Kanya. So, dito binibigyan ng liwanag sa atin. Ang Espiritu Santo ay tinanggap ninyo, naranasan ninyo sa mamagitan ng alin ng pinangakong bautismo sa Espiritu Santo. Pasalamatan natin natin, Panginoon. Sinabi ng Isaiah 8:20, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalitang nababatay sa mga salitang ito, tunay na walang liwanag sa kanila. So ito tanda yung talatang ito, madalas sinasabi ko sa inyo. Sino man nangangaral, sino man nagtuturo, sino man naghahayag na salita, kapag hindi sila nagpahayag, na hindi sinusuportahan, o pag sila nagpahayag, na hindi sinusuportahan ng mga talata sa Biblia, ay huwag niyong paniniwalaan. Amen po ba? Kahit anong buti, kahit anong ganda, kahit anong mga example gawin nila, kapag hindi sinusuportahan, kahit na isang talata sa Biblia, itapon ninyo. Itakwil ninyo. Pagkatag iyan, kinuha nyo, iyan ang kapapahabak sa inyo. Amen po ba? Kaya maliwanag ang batayan. Kinakailangan ang mga tagapagsalita, pastor, ministro, obispo, sino man sila, kahit pare, kahit papa sila, kahit sino pa sila, ay hindi maaaring paniwalaan kapag wala ang Espiritu Santo. Sapagkat lamang nagtataglay ng Espiritu Santo ang makakaunawa ng mga banal na kasulatan from Old Testament hanggang sa New Testament times na isinulat ng mga dakilang propeta. Kaya ang mga gawain iyan ay mauunawaan lamang, ipauunawa lamang, mga kapatid, sa pamagitan ng Espiritu Santo na inyong tinanggap. At totoo napakarami ang mga nangangaral at nagtuturo, lalong-lalo na sa mga huling panahon nito. Ngayon, ano yung katakot-takot? Bakit? Kasi si Satan ang Diyos ng sanlibutan. 2 Corinthians 3, 4, and 4. Siya yung alinditi, Diyos ng sanlibutan. Kaya, hindi katakataka na mas marami siyang inaaning kaluluwa. Bakit? Kasi konti lang talaga yung kukunin ng Panginoon. Kahit ano sabihin ng mga relihiyon, kahit ano sabihin ng mga tagapagturo, konti lang. Ewan po ba? Kasi sabi ng ating Panginoon yun. Huwag kayo maglulumihanan, munting kawan. Ang tawag ko sa kukunin ng Panginoon, munting kawan. Ano ba ibig sabihin ng munting? Maliit, kakaunti. Little flocks kung tawagin ng ating Panginoon. Sapagkat sa inyo nanulugod ang aking Ama na nasa langit na ipagkaloob ang kanyang kaharian. Amen po ba? So hindi sa milyon-milyon kasabing iglesia, hindi sa libo-libo sobrang dami, kundi sa lahat ng sulok ng mundo, north, east, west, south, ang Panginoon ay kukuha ng mga karapat-dapat na mga kaluluwa na ipagsasama niya sa kanyang kaharian. Iyon ang kanyang tinitipon. Sinong iglesia yun? Ang iglesia ang pinangangasiwaan at pinamamahalaan ng Santong Espiritu. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus ay wala rito. Amen po ba? Sa mamagitan ng kanyang Espiritu, nadarama natin ang kanyang banal na presensya. Ito ay sapagkat tinanggap natin ang kanyang Espiritu. Lalo na sa mga huling panahon ito, maraming mga taong kinakasangkapan ni Satanas upang ilihis at linlangin
ang higit at nakararaming mga tao sa pamagitan ng lantarang pagbabaluktot sa dalisay at tunay na aral ng Diyos. So maraming ganyan. Kaya kayo, sabi ni Paul, mag-ingat kayo. Sa paano natin maingat ang salita, alamin ang katotohanan. Sapagkat sa pamagitan ng pagkaalam sa mga katotohanan, you can discern. Madi-discern natin, mga kapatid, ang anumang paghahayag na ginagawa ng sino mang tao. Kaya sabi, discern every spirit. So yung iba, kapag wala Espiritu Santo, lahat ng marinig dyan ay sa Diyos yan. Lahat ng marinig dyan ay sa Panginoon yan. Hindi na marunong mag-discern. Bakit? Sa kakulangan ng presensya ng banal na Espiritu sa kanilang kaloob-loobang katauhan. Amen po ba, mga kapatid? At marami ang hindi nakakaunawan yan na ang Espiritu Santo ay mananahan lamang sa isang taong tunay na born again. Hindi ito nakukuha sa ganda ng samahang pang-religion. Hindi ito nakukuha sa ganda ng pangalan, ng pamagat, ng title, ng samahang pang-religion. Kundi ito'y nakukuha saan? Yung isugo ng Diyos sa kanyang Espiritu. At ang pinamamahalaan nito, ang iglesia ang itinayo ng ating Panginoong Yesus, iyon lamang ang may kakayahan na makaunawa. Sila lamang may kakayahan na makita kung ang paghahayag ay mula sa Diyos o sa masasamang Espiritu. Bakit? Siyempre, ang Espiritu Santo, ang Ama at ang salita, sila lumalang ng mga evil spirit. Itong araw, lahat yan mabubuti. Sina Lucifer. Lahat yan mabubuti yan eh. Kaya nung magkaroon ng rebellion sa sangkalangitan, isinama niya ang 1/3 angels. Napakarami yan. Iyan na sa mga Espiritong yan. Yan ngayon ang ginagamit ng Diablo pag ikalat. Ang alin? Ang masasamang balita. Ang balita ng kaligtasang peke. Ang balita ng kaligtasang walang kapangyarihan. Magpabago sa tao. Isipin nyo, hindi kayo nilikas ng Diyos kung hindi kayo nagbabago. Iki-Satanas pwede. Yun ang kanyang paniling lang na ginagawa. Babasahin mga kasulatan. Pagdating sa pagpapaliwanag, pagdating sa pagpapaunawa sa tao, hindi nila kaya ibigay. Bakit? Isa lang ang gawa ng Diablo. Ang magnakaw, pumatay, magwasak. Never na hindi gagawa sa tao yan para maligtas. Pero gagamit ang mga kasulatan niya. Na sinasabi ni Paul, mag-ingat kayo sapagkat ang titik ay pumapatay. Ano ibig sabihin yun? Pag binasa mo ang salita na galing sa Biblia, hindi mo na ipaliwanag, pinapatay mo lalo yung tao. Amen po ba? Sapagkat ang interpretation ng Holy Spirit, ang kapaliwanagan ng Espiritu Santo, ito ang may kakayahan, kapangyarihan, magligtas sa bawat isa sa inyo. Amen po ba? Pasalamatan natin ating Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians 11, 14 to 15, hindi kataka-taka. Kaya nyo mga kapatid, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Okay, ganito yan eh. Si Satanas, si Lucifer, nang maging si Satanas, tinawag na Satan yan, sa aklat ni Job. Doon lang yung makita ang unang salita ng Satan. At ang ibig sabihin ng Satan, adversary, kalaban, kaaway, kakontrapelo. Yun ang ibig sabihin ng Satan. Itinawag kay Lucifer ang pangalang Satan sapagkat walang ginagawa yan, mga kapatid. Kundi kontrahin ang plano ng Diyos. Kontrahin ang gawain ng Diyos. Iuubra ba yan? Isya, nilikha lamang ng Diyos. Mas tataglay pa ba ng kapangyarihan? Yung nilikha kaysa sa lumikha. Mga kapatid, siyempre hindi. Kaya alam ng Diyos yan. Nataw natin, bakit ganun, Lord? Bakit hindi pa pinarurusan yung Diablo? Bakit yung mga tao So ito mga kapatid, ay plano talaga ng Diyos yan. Hindi nangangahulugan na napipigilan ang gawain ng Diyos. Kundi, ang sinusubukan sa bawat sa atin ay ang inyong malayang kapasyahan. Kung kayo patuloy na mananatili na susunod sa kalooban ng Diyos o mangangalay, manghihina, bibitaw, sapagkat may tinakdang panahon ng ating Panginoon na sa pagdating ng araw na yan,
sa ayaw at sa gusto natin, magkakaroon ng rapture. Amen po ba? At ang mga tao yan na kanyang tinitipon ay kinukumpleto na hanggang sa milestone bilang ng mga tao ito na kanyang ipagsasama sa kanyang kaharian. Kaya walang gagawin ng kalaban, kundi ang magnakaw, pumatay at magwasak. At kung sino man sa inyo ang makikita ng diablo na lalapit sa Diyos, magsusumikap na magpakabuti, magsusumikap na sumunod sa kalooban ng Diyos, humanda kayo, sapagkat patadalang kayo ng diablo ng napakaraming mag-udyok sa inyo upang kayo ay huwag matuto, upang kayo ay huwag lumapit sa Diyos, sapagkat iyan ang kanyang kalooban na ang lahat ng tao hanggat maaari ay mapahaba. Gayong ang kalooban ng Diyos, hanggat maaari din ang lahat ng tao ay maligtas. Pero yan eh. Ang malayang kapasyahan natin ang mag-determine kung gusto nyong maligtas o gusto nyong mapahaba. Amen po ba? Diyan ang kabaitan ng Diyos. Na grabe ang paggalang niya sa kapasyahan ng bawat tao. At iyan ay magpahanggang ngayon kanyang itinagalang. Kaya sa mga relihiyon ngayon, pag inutusan ng mga namamahala sa kanila, pinupuwersa nila yung tao. Hindi mas magutusan ito, gawain mo kasi ito. Pero pagdating sa decision making mga kapatid, yung talagang ang nakasalalay na yung ating free will, hindi pakikialaman ng Diyos yan. Kaya nga tayo hahatulan ayon sa ating mga ginawa. Pag tayo nagtrabaho, gumawa, naglingkod, ayon sa ating sariling kalooban, sa laman na tinatawag, ito ay kapahamakan ng aanihin. Samantalang kapag tayo gagawa ayon sa kanyang kalooban naman, at sa kalooban ng Diyos, pamagitan ng kanyang salita, Espiritu Santo, ay mag-aani ng buhay ng hanggan. So palagi ang inyong kapasyahan ang nakataya rito. Kaya sa church, walang puwersahan. Halimbawa, ito ang utos ng Diyos, ganito. So, kayo ngayon ang mag-aani niyan. O susunod kayo, hindi. At ang mga kautusan ng Diyos, nasa Bible naman yan. Kaya lang, ang sulat naman sa Deuteronomy, ito ang utos. Pag sinunod nyo, be-bless kayo. Pag hindi nyo sinunod, susumpay kayo. So, ganun lang yun. Ganun lang kasi yung pinunuwain din. Pero kung inuutos ang pastor wala sa Biblia, teka muna, Brad, nasa ba yung utos na yan? Tingnan muna ninyo. Pero kung nasa Bible din lang, talagang nasa sako sa kautusan ng ating Panginoon. Huwag ka kayong mag-isip na kung ano-ano. Timano sundin na ninyo sapagkat yung iniibig nyo ako, sabi na ating Panginoon Jesus, ay susundin ninyo ang lahat ng aking ipinalutos. Amen po ba? At ang palatandaan na kayo ligtas, yung nananatiling sumusunod. Pagkat sinabi ng salita ng Diyos, turuan mo silang sumunod sa lahat ng aking pinag-uutos. At narito, ako'y isa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mundong ito. Pagsunod. Amen po ba? Sapagkat pag sumusunod ka, ang Espiritu Santo nasa iyo. Hindi kayo hiwalayin yan. Sapagkat ang Espiritu Santo ay siyang mapapatibay na kayo nga iligtas. Pero kung wala yan, tsak, pagdating sa utos, mag-aalinlangan na kayo. Magdadalawang isip na kayo. Pag yan ang ginawa ninyo, aalis ang Holy Spirit sa inyo. Kaya sa pagiging masunurin, sa maingat at tapat-tapat sunod, iyan ang magliligtas sa iyo sapagkat ang Espiritu Santo ay palaging mananaan sa inyo pagkat iyan ang tatak, ang selyo ng inyong katubusan. Amen po ba tayo mga kapatid? Pasalamatan natin natin Panginoon. Sinabi ng apostol na si Pablo, nang nalalaman at ang naunawalan ng tao ay limitado at tawang pangmundo lamang na nagbubula sa espiritu ng tao na nasa kanya. Kailanman at saan man ay hindi siya maaaring kasangkapan ng Diyos. May pagtitiwalaan man sa gawain ng pangangaral at pagtuturo. Pagkat inulit sa atin ang espiritu ng tao sa ganang kalagayan niya na makalaman at makabundo ay hindi maaaring tumanggap ng mga revelation na mula sa Diyos. So ganito yun, halimbawa.
ang part ng ating katauhan ay tatlo. Amen po ba? Espiritu, yung kaloob-loobang bahagi, the innermost man na tinatawag. Ang ating kaluluwa, na kung saan ito yung sensual o yung mga senses ng ating mga katauhan. Ano mga senses natin? Hearing, seeing, tasting, feeling, ano pa? So, 5 yan. So, yung mga senses na yan, yan ang bumubuo ng ating kaluluwa. Kaya kapag ang isang nagsasabing mananampalataya, ay sasabihin na siya born again at makamundo, hindi yung born again. Naintindihan po ba natin? Kasi yung mga makalaman na tinatawag, umaasa lamang yan sa nakikita, sa naririnig, sa nararamdaman, naaamoy at nalalasahan. Ang ating espiritu naman, ito lang ang may kakayahan at kapangyarihan na makaunawa sa Word of God. Kaya magtataka tayo, bakit gano'n? Maraming born again hindi maunawaan ang salita ng Diyos. Ito ay sapagkat hindi pa talaga nagbibigyan buhay ang kanyang espiritu. Yung espiritu ng tao, ang bahagi ng ating katauhan, ito yung hindi nakikita. Pero the spirit of man, ito ang nakakaalam. Ito lamang ang may kakayahan na makipag-ugnayan sa Diyos. Kaya madalas sinasabi ko sa inyo. Bakit madalas sinasabi? Ito ay sapagkat baka nakakalimutan natin. Karamihang sumasampalataya ay nakasalanan lamang sa mga panlabas na anyo na kanilang namamalayan. Nakikita, nararamdaman, naririnig, naamoy, nalalasahan. Pero ang tunay na born again, siya ay born again simula sa kaloob-loobang bahagi ng kanyang katauhan from the spirit of man. Ito lamang ang may kakayahan na maturuan. Ito lang ang kakayahan na mapagbigay ng tunay na relasyon natin sa Diyos. Kapag ito'y napalakas sa pamamagitan ng salita, matapos na mag-born again at matapos na tanggapin ang Espiritu ng Diyos, ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kalakasan at kapangyarihan upang ang ating mga paglilingkod ay maging dapat at katanggap-tanggap sa Diyos na nagligtas sa atin. Amen po ba? Marami hindi po talaga nakakaunawa niya. Kaya nangyayari, pagkaroon sa mga born again dyan, mga taong, sabi ni Paul, ay parang mga nakamaskara. Nagsisikap ng mga maligtas. Pero anong pinaggagawa? Masyadong makamundo. Pita ng laman, pita ng mata, at pride of life. Naku, ang tatlong yan, napakaraming kasalanan ang nasasakot dyan. Kaya sabi ng John, huwag yung mahalin ng sanlibutan. Bakit nga mamahal ng tao ang sanlibutan? Yan, maraming tanong yan. Kasi, ginagamit ng tao ang mata, pita ng mata. Ewan po ba? Ginagamit ng tao, pita ng laman. Kasi sanlibutan, andyan ang masa kapagkain. Andyan ang masa ganong biyaya na pwede mabusog ng tao. O, okay. Pwede na dyan ang pagiging fornicator, adulterer. So, gawa ng laman yan. Yung gawa naman ng mata naman, lahat ng mga bagay, maganda, yan ang gusto makikita. Kaya, yung mga gawa yan, at sapagkat sumasa tao yan, napakahirap maiyan sa kanya ang pagiging mga sanlibutan. Lalo na, yung mga meron taglay na pride of life. Marami dyan, mga reliyosong tao, huwag mo masasabi yung galit. Bakit? Huwag mo masasabi yung galit, nagagalit. Bakit? Pride of life eh. Pag laro yung ganun salita, mainis, mga galit. Hoy, para sa inyong alaman, iyan ay gawa ng laman na hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Ewan po po. Basta kayo nag-react, lalo-lalo na kayong tinatamaan. Ang sermon para sa lahat yan. Ang sermon ay kahit sinong tao pwede ibigay yan. Pero pag tinamaan, pag nag-react, pag nagalit, pag nainis, pag nayamot, ay nako, tiyan, ang pride of life niyan, hindi natatanggal. Hindi maliligtas yan eh. Kaya nga, iwasan na ninyo. Pita ng mata, pita ng laman, at ang kapalaluan sa buhay. Doon, madidetermine natin, pag wala na tayo niyan, masabi natin, Lord, totoo nga na ako'y iniligtas mo na. Ewan po po, hayag yan, at talagang tapat ang masabi natin yan. Pero kung meron pa tayo niyan, pita ng mata, pita ng laman, at kapalaluan sa buhay, mag-isip-isip muna tayo. Sapagkat hindi maaaring iligtas ng Diyos yan.
ang ganyang uri ng mga tao. Kahit ano, pagka masyado ma-pride ng mga tao, hindi tatanggap ng pagkakamali niyan. Isisatanas ganun. Alam niya siya mali, pero hindi na matatanggap na siya ay mali. Ewan po. Kanino po sino pagmamanahan ng mga tao niyo? And this is Satan. Lalo na mga sinungaling. Naku. Huwag kayo magsisinungaling, ha? Ewan po, mga kapatid. Lalo sa mag-asawa. Ay, magkano sweldo mo? Hindi, tayo ko kinapig. Ni SS, ni pag-ibig. Wala bang pag-ibig? Wala bang. Ha? Ingat kayo dyan. Ha? Iba na yung katapatan. Mag-asawa kayo ay pinag-isa ng Diyos. Kaya pinag-isa kayo sa isang kalagayan ng buhay. Ang dalawa ay magiging isa. Saan? Sa katapatan, sa paglilingkod, sa lahat ng bagay. Huwag kayong magbibigyan. O, bakit kinapit ka? Ano overtime mo? Pero huwag ka nangangamoy gear. Ano ba, ganun ba? Mga simple nga, pero sa mga manang para kaya, wala na yan. Wala na magsisinungaling. Wala na magsasabi ng father ko eh. Oh, hindi nga nagsisinungaling, matutuklasan ng asawa, may pera sa medyas. Sa ganyan, tinatago para gamit ang asawa. So, ang katapatan mga kapatid, ito, sabi niya, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang. O, kita nyo na. O, kaya pag hinalwa nyo ng kasinungalingan yan eh, ang kaligtasan natin ay nababahiran. Kaya maging maingat tayo mga kapatid. Kaya nga 2 Corinthians 11:14-15. Hindi katakataka pagkat si Satanas man, itutuloy ko, ay nagpapakunwaring anghel ng paliwanagan. Hindi malaking bagay niya na sa kanyang mga ministro ay magpakunwari, nawaring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang magawa. Ito ang salot sa lipunan. Ito ang salot sa buong mundo. Sino? Yung mga ministro ni Satanas nagkalat. Ewan po ba? Sino yun? Di basta naging pastor lang. Ang tawag ni Jesus doon, mga tulisan at magnanakaw. Yung mga hindi nagdaraan sa pintuan, sa bintana nagdaraan, mga magnanakaw. Masabing pastor, masabing ministro. Ang tunay ng ministro, ang tunay ng pastor, yung nagdaan kay Kristo. Amen po ba? Taglay ang katapatan ng paglilingkod. At higit sa lahat, tinanggap ang Espiritu Santo. Amen po ba? Yan ang tinawag ng ating Panginoon. Kaya sinabi ng apostol na si Pablo, na nalalaman lamang ng mga tao, ng mga ministrong ito, ay kung ano lang yung nasa asagap ng mga iyan. Pero makalaliman ang aral na mula sa Diyos, walang malalaman yan. Pagkat sinabi ni Pablo, 1 Corinthians 1:19, sisirain ko, wawasakin ko ang katalinuhan ng mga marunong. Kaya makikita natin na kapag ang tao ay namumuhay sa kapangyarihan ng kanyang laman at hindi ng Espiritu, naku, akala niya mararapture siya, akala siya makapasok sa kanang langit. Madaling malaban yun. Okay, tayo narito lahat. Nagtitipon-tipon din ang lahat ng mga relihiyon, mga iglesia. Bakit nagtitipon? Para pakainin ng spiritual na pagkain. Amen po ba? Pero pag umiyan, makikita mo. Doon makikita tunay na ugali ng isang nagsasabi sa Kristiyano. Doon ba doon makikita? Dahil pag may isang bahay din, iira naman ng ano yun. Kung ano siya, iira yun. Pero sa atin, merong conviction ng Espiritu Santo. Na pag tayo nagkamali, nagkasala, nilalagay tayo sa kalagayan ng kalungkutan. Pagka nakapagsalita na hindi magagat, napapaan tayo. Bakit? Kasi yung ating budi, na pinag-aaralan naman yun dyan, yung binagong budi natin, yan sensitive yan. Lalo-lalo na pagdating sa kasalanan mga kapatid. Meron ko conviction yan. Susumbatan ko, sabi ng ating Panginoon Jesus, ng Espiritu Santo, ang tao patungkol sa kanyang kasalanan. So lalo na tayo ng mga born again, ang pagsumbat ng Espiritu Santo, madalas yan. Kaya nababantayan natin ang ating mga sarili. So yan ang ating pananatilihin. Habang tayo nagsisipaghintay sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Jesus. Yan lang naman ang hihintay natin mga kapatid. Ang Espiritu Santo ay nalalaman ng lahat ng mga bagay ukol sa Diyos at maging ang mga malalalim na bagay ng Diyos
Kaya napakahalaga ng Espiritu Santo. Kasi alam niya yun. Ang lahat ng mangyayari, darating ng mga panahon. So, timano, recorded na nila yun. Kaya tayo naman ay pinapalalahanan upang tayo ay maging karapat-dapat kaharap sa Diyos pagdating ng araw. Maging ang mga malalaman na bagay na binibigay sa atin ay nagmumula lamang sa Espiritu Santo upang kung ang sino mang patay na makarmin dito ay mabubuhay. So patay, katolisero mo sa inyong linggo na dami ng panahon na makakanig ang salita ng ating Panginoong Jesus ay mabubuhay. So yung mga patay sa spiritual yun ang tinutukoy dito mga kapatid. Samantala, yung mga patay sa spiritual yan, yung mga unbelievers, na kung wala na ang ating Panginoong Jesus, ay ipinagpapatuloy naman natin. Kaya ganoon na lang ang pag-aaral, sabi naman propesiya kanina, na patuloy tayong tinuturuan upang maging kasangkapan na mas ligtas ng kaluluwa. Kasi yun ang natatamong purpose ng ating Panginoon kung bakit tayo niligtas. Kaya tayo niligtas ay upang magligtas. Amen po ba? So yun ang purpose, John 15:16 yan. Ang spiritual na kamatayan na naging dahilan ng pagkaputol na kanilang spiritual na relasyon sa Diyos, ito yung nawala sa tao. At kinakailangan ba ibalik ang relationship na yan, na madalas sinasabi ko rin sa inyo. Sa paano paraan, ito ay maliban na lang, sabi natin Panginoong Jesus, ng tao ay ipanganak na muli. Sapagkat sa kapanganak ang muli, hindi itong panlabas na katauhan ang binibigyan lakas at buhay, kundi yung ating espiritu. Sapagkat mga kapatid, ang ating espiritu sa nakaraan, noong likhain ng Diyos si Adan at si Eva, ito lamang ang may kakayahan at kapangyarihan na magkaroon ng ugnayan sa Diyos, natatangay ang ating pisikal na katawan. At ang relationship na yan ay maibabalik lamang kapag dumaan tayo sa tama at wastong proseso ng kapanganakan muli na siyang ipinagkaloob sa atin. So, gano'ng kayaman ang Word of God. Sapagkat ang Diyos natin ay napakayaman. Lalo-lalo na sa mga salita ng buhay. Kaya isang kawalan ng kabuluhan at pawang pag-aaksaya lamang ng panahon, ang pangangaral at ang pagtuturo na ginagawa ng higit at nakararaming mga ngaral na hindi naman sinasamahan ng Espiritu ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay ginagabayan, pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Saan man lugar o dako siya ay ipadala upang ipanaganap ang tunay at ang mabuting balita ng kaligtasan. Sabi nga ni Pablo sa mga taga-Galacia, ang sino mang mangaral ng ibang ebanghelyo. So ang tawag doon, ebanghelyo. Pero sa atin, ebanghelyo. Bakit iba? Iniiba nila eh. Ginagawa ng madaling ligtasan. Come and be healed. Come and be blessed. Yung mga negosyo nyo para lang yun. Yung mga patay, nako, yun, ibang ebanghelyo. Yun ang ebanghelyo ng kamatayan. Samantala, ang ebanghelyo na pinaparating ng ating Panginoong Jesus, ang ebanghelyo ng kaligtasan, tapos. Amen po ba? Yung masa ibang tao, masagana ka na sa pamumuhay mo. Sapagkat ang pinakamalaking kayamanan sa mundong ito, gaano mang kalaki, karami yan. Hindi kayang bilhin, ang alin, ang kaloob na kaligtasan. Samantalang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kaligtasan at ng katiyakan nito, ang may kapangyarihan naman na magpasagana ng inyong buhay. Eman po ba? Pero parang kasi Diyos, maligtas muna kayo. Sa iba hindi. Maging masagana ang buhay. Iyon nga ang pamatay ni Satanas eh. Walang gabo na kundi ang magnakaw, pumatay, magwasak. Kahit saan pumunta ang Bible, iyan ang kanyang gawain. Pasasaganan niya kayo. Payayaman niya kayo. Pero hindi lahat ay kaya ng gamit niya sa tao. Hindi. Bakit? Marami mahihirap na tao eh. Na mga unbelievers. Kaya naman
sinabi natin, Panginoong Jesus, sa mahihirap, sa mga maralita, doon nyo ipahayag ang tunay na ebanghelyo. Amen po ba? Para sila naman ay maging mayaman sa pananampalataya. And then sila naman ay mapagpala. Iyan ang kabaliktaran ng pangangaral ng ibang mga ginagamit ng dyablo na inuuna kasaganan, kayamanan. Samantala sa ating Panginoong Jesus, sa mga mahihirap, una nyo ipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan upang sila maging mayaman. So sa ganung kaparaan mga kapatid, kita natin na ating Panginoon walang tinatangit. Ganun pa mga siya, nasa loob ng iglesia at nagpas siya at tumalikod, mapapahamak siya. At maliwanag na sinabi ng Word of God na yaon lamang ang mga pananatili sa Kanya ang Kanyang patuloy na bibigyan ng kasaganaang buhay spiritual. Kasi pag masagana tayo sa spiritual na pamuhay, kahit tayo mani kayo ng Diyos, hindi na kayo mapapahamak. Amen po ba? Bakit? Kasi mayano ninyo na gusto yung blessing ng Panginoon. Maiwag gagastusan ninyo sa wasto. Hindi katulad yung basta, hindi ka ligtas, hindi mo alam yung daan ng kaligtasan, bibigyan ka ng pera o ng kayamanan, yan ang papahamak sa iyo. Sapagkat hindi mo nalalaman ang kaparaanan ng paggastos dito. Kaya tinatama ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Iba, wag mo na mabasa sa blessing. Wag mo na naman puro blessing. Ang Diyos natin ay Diyos ng blessing. Amen po ba? Pag kayo, nagyak na yung kaligtasan nyo, sabi niya, kusang ibibigyan na lang ganyan. And all these things, and all these things, una mo na itong kariyan niya, yung kanyang katwiran. Hindi tayo katulad ng iba, yung things muna. Hindi pwede yun. Hindi pwede baliktad ng word of God. Kaya nga ang naputol at nawalang relasyon ito ng Diyos at tao ay mga panunumbalik lamang sa pamagitan ng pananahan ng Espiritu Santo sa atin na matapos tayo maipamanak na muli. Diyan siya mga pananahan sa ating buhay. Kaya naman ang gawain ng mga propeta. Sa ngayon, tinatawag na propeta ay ang mga tagapagpahayag na salita. Pastor man siya, ministro siya, pare man niya. Kaya lang, sabi natin Panginoon, mag-ingat kayo sa mga bulang propeta. Sino yun? Sigurado pag walang Espiritu Santo, bulaan yan. Sigurado yun. Ano papahayag yan? Lalo na yung sinabi kanina sa talata, yung mga ministro ni Satanas, yan nga yung salot sa lipunan, sabi ko sa inyo kanina Yan ang manlalason. Yung mga ministro ni Satanas na yan. Kaya kayo, mag-ingat kayo. Bakit? Kasi matapos ay mabigay sa inyo, mga dakilang katotohanan na ito, pagyamanin ninyo mga kapatid, sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. The prophet's great call to all men. Ang dakilang pagkatawag sa mga propeta ay ipahayag ang lahat ng bagay na inireveal sa kanila ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat sa pamagitan lamang nito, sila ay matatawag na alin na mga tunay na propeta. Kaya kung ang sino man ay hindi ay magpahayag na hindi naaayon, inulit sa akin, sa mga salitang na isalita na ng Diyos, bula ang propeta ang ituturing. The written word of God is the true light. And those who want light and truth will follow it and reject all things to the contrary. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos lamang ang buhay. Kung sino sa inyo ang may gusto ng liwanag, ng katotohanan, matapos marinig, ay kinakailangan sundin. At i-reject ang lahat ng mga bagay na kontra dito. Kaya binibigyan nilo sa ating mga kapatid. Kung sa tunay na kalalagayan pa lamang ng Diyos, o ng pagka-Diyos, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ay hindi nila manaunawaan at hindi nila mabigyan ng linaw how much more ang tunay na daan ng kaligtasan. Hindi na sila makalisan ng Diyos sa katayoan ng Diyos. Ilan ng Diyos? Oneness. Meron sila sabing, gano'n, ano paniniwala. Nako, mas lalong doctrine ng Diablo, yung oneness. Si Jesus daw siya yung Ama. Paano nangyari yun? Ama'y anak ko.
At sinabi natin Panginoong Jesus, ang pagparito ng anak ng tao, hindi ko alam. Ang ama lamang, hindi magkaiba. Magtugo. Di sana alam ni Jesus yung kanyang pagparito. O doon na makikita natin, magkaiba talaga. Ang Espiritu Santo naman, ipinagkalo, paralel, siyang executioner. Siya nagpo-proceed, from heaven, para i-execute. Ang alin, ang pinag-usapan ng Ama, ng Anak at Kanya, ng Espiritu Santo. Kaya nung mali sa ating Panginoong Jesus, matapos magkatawan ng tao, ang Espiritu Santo pumalit sa Kanya. At sa ngayon, siya ang ating kahalo-halubilo. Pero kung muna ito, ang Espiritu Santo, kasama na rin sa ating paniniwala at pananampalataya, narito rin ang Ama at ang Kanyang mga salita. Amen po ba, mga kapatid? So hindi po pwede magkaalay-alay. Kung doon malaman, nakakagulo ng mga reliyon, how much more, ulit sa atin, na may papaliwanag nila ang tunay na revelation patungkol sa daan ng kaligtasan. So bakit nangyayari ito? Romans 10:3. Sapagkat sa hindi lang pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, o yun ang dahilan, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya lahat ang reliyon na hindi napapasakop sa katwiran ng Diyos, lahat yan lilipunin. Ba't po po? Lilipunin yan. Pagkat dahil prophecy na ni Moses yan eh. At ang Diyos ay magtatayo na propeta sa inyong kalagitnaan. Si Jesus yun. At ang hindi makinig sa propeta nito, ang lahat ng ito ay lilipunin. Isipin nyo, gano'ng karami lilipunin tao. Pero isang balitang maganda, mabuti, hindi tayo kasama doon. Alam po ba? Kasi naniniwala tayo sa dakilang propeta. Sino ang ating Panginoong Jesus? Ang Diyos Anak. Alam po ba? Kasi ngayon, asa atin sa kalangitan, na iginagawa tayo ng bahay na matitigilan. Kaya wala pa siya. Pero pabalik na yan. Matatapos na yun. Sipin mo ang karpinterong Jesus na kinikilala niya. Siya ang gumagawa ng alin ng ating tahanan sa New Jerusalem. Amen po ba? Boys, pasalamatan natin. Sipin mo, ating Panginoon Jesus pa yung tagagawa ng bahay natin. Natigil-tigisan tayo doon. Kaya walang lamangan. Ha? Walang lamangan. Kung pare-pareho lang tayo na ginto ang ating dingding, lahat ganun din. Kung ilang ba itong meron ka, ganun din sa akin. Kaya ano talaga dun eh. Sabi nga sa karang langit, wala nang tanga at magnanakaw. Ano? Kaya hindi po pwede doon ang laman ng dugo. Matapos tayo baguhin, flesh and bones, spiritual na tayo, tapos na ang lahat. At ito'y pinakahintay-hintay na nating panahon, mga kapatid. Kaya sabi nga, magsaya kayo, naging maligaya kayo, sa magitan ng pagpapaalalahanan ng mga dakilang pangakong ito na sinasagwa sa atin. At sapagkat ikaw, ako, tayong lahat, ay itinuring na ng Diyos na kanyang pag-aari or God's possession, ay makakaasa kayo, mga kapatid, kailanman at saan, ay hindi na kayo iiwan. Hindi na kayo pababayaan. At habang nagsisipaghintay, hindi na kayo papagkukulangin. Amen po ba, mga kapatid? Simple po. Ha? Hindi kayo papagkukulangin. So kaya lang tayo nagkukulang, ay sapagkat nagkukulang tayo sa Diyos. Ganun lang kasimple inawain. Pero kapag ginagampanan natin ang ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos, hindi kanya papagkukulangin. Walang taong naghirap sa mga anak ng Diyos. Bagamat, meron mahihirap na dinadala rito upang sila naman matapos na matutot manampalataya ay payayamanin ng ating Panginoon. Walang anak ng Diyos na mahirap. Amen po ba? Wala. Sapagkat simula sa pagiging mahirap, sundin lang natin ang kanyang kalooban. Bago tayo niya kunin. Galing naman sa kanyang salita lahat ay pasasaganahin. And all these things, ano yung mga bagay na ito yung kailangan ng tao. Na habang tayo naghihintay, ay kusang loob na isusupply ng Diyos. Huwag na kayong hihingi ng supply. Meron tayo supplier. Unahin ang kanyang kalooban. At yan, ang lahat ng bagay na kailangan mo sa buhay, hindi niya kayo papagkukulangin. Lahat ng mabubuting bagay at mga probisyon ay magkakaloob ng Diyos sapagkat nakikita niya na kayo ay kanya mga pag-aari. Your God's possession at dapat nabigyan ng mana. Kung tayo man ay walang mana sa ating mga magulang sa sanlibutan,
Meron isang Diyos na dakila na may kapangyarihan, kakayahan na magbigay ng mana na hindi kayang ibigay ng mga magulang dito sa mundong ito. Upang pamanahan kayo ng kanong langit, sino tayo? Anak po ba mga kapatid? Yun yung pamamanahan tayo. Pamamanahan tayo bilang kanyang mga anak by virtue of adoption. Kasi hindi naman tayo pinanganak ng Diyos eh. Kundi sa pamagitan ng pagkukup or adoption. Doon tayo naging mga anak ng Diyos. At kahit ikaw ay adopted, child lamang mga kapatid. Kung tayo ay ampun lamang, ang ampon kahit sa lupa ay may karapatan ng mana sa kanyang hindi tunay na magulang. Kahit ampun niya, may pamano yan. Pero dakila ang nag-ampun sa atin. Bakit? Sapagkat siya ay walang itinatanging tao pagdating sa pag-ibig, sa pagkakaloob, sa pagkalinga, sa lahat ng bayan, pantay-pantay ang tingin sa atin. Kaya pare-pare tayo ng mana. Alam po ba, magkakasilak ng bahay, iisa sukat. Kaya doon, malaki yata ang square meter na sa iyo. Ito, parte-parte na doon. Kompleto na. Kaya mga kapatid, di lang paghanda, maging maingat tayo sa ating taumuhay. Pangalagaan ng bagong kapanganakan. Pagkat, sabi nga, sa magitan ng pananampalataya ay binibigay sa atin ang tatak. Alin? Na matapos ang pananampalataya ay tinatakan na kayo. Nalin, ng Espiritu Santo, sa kanyang pagbabalik, yan ang kanyang titignan. Kaya tayo lahat, naniniwala, nananampalataya, natataglayin ang dakilang tatak na yan ng katubusan sa kanyang araw na pagbabalik. Kaya mga kapatid, magsaya kayo, tatuwa kayo, magala kayo. Bakit? Kasi may inaasahan tayo. Isang Diyos na buhay na darating upang tayo kunin, ipagsama sa kanyang kaharian at iiwas sa kaparusahang ilalaga o itinadhana na sa sanlibutan ito. Pasalamatan natin ating Panginoon.